Actually, kapag iyan, may nag-handle na law firm, lalo pong mananakit ang ulo nyo dyan. Kung makakapag-negotiate po kayo kahit paano gawin nyo, may kilala ako, napunta na sa law firm ang kaso, ilang buwan po sila nag-handle ng singilan. Ayaw magbayad ng kilala ko, ang ginawa ng law firm is nagpunta sa barangay. Nanghihingi ng set of hearing and settlement, pero di nag-inform sa friend ko. Gang 3 beses di alam ng friend ko na may hearing na sa barangay. After a month, nagulat siya, may sinend sa kanyang email from Regional Trial Court, may subpina na siya dahil di daw umaatin ng hearing. Di naman siya nakaka-receive ng subpina or kahit anong summon sa ang kortes. After a day, may nag-message sa kanila, mag-asawa, may warrant na siya from NCRPO, na bigla sila kasi bakit nga naman iti-text pa siya na may warrant siya from NCRPO po ang nag-text. Di sila naniwala. Pero yung asawa, kinutubad na daw siya na yung format ng case filing parang tama. At yung sa warrant is totoo. Kaya tinawagan niya yung nag-message na may warrant siya na effective within 24 hours since yung last hearing is di niya alam na mayroon pala siya. Meron pala siya na yung siya na sa may Mandaluyong. Ang nangyari, nakakausap po siya ng taga-Krame. To verify it, totoo ba na may warrant? Sad to say, mayroon po. Nag-ask siya paano yun nangyari. Ayun nga, dahil may existing na case sa RTC, di siya napunta. 3 times nagre-resolution ng subpoena at ending warrant na. Payo ng nasa Krame sa kanya is aregluhin na lang kung maareglo kaysa makulong siya. Ayun, binayaran na niya yung nahiram niya. By the way, ito hindi ito tungkol doon sa pautang na OLA. Itong si Tonic, legit yan, digital bank. Okay? Hindi to OLA. Kasi marami may utang din dito kay Tonic eh. Pero lilinawin ko to sa video ito. Yun, kaya beware kayo kay Tonic Bank. Kayo kung sabihin yung huli, pakita ko sa inyo dyan. Okay, ito, yung sinasabi niya kasi is, medyo na-confuse ako dun sa mga binanggit niya, no? Sa mga kinuwenta niya, kung naanhin niya, ulitin niyo sa simula para maintindihan niyo sinabi ko. Pero bago natin talakayin ito, ay maglalambing ako sa inyo na paki-follow po at paki-suportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube. At kung nakatulong sa inyo, ang video ito yung malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga videos natin about sa usapang online apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi ko po kayo hinihikayat na mangutang dito sa mga online loan apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng mga payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin dito sa mga paglabag sa mga unfair debt collection practices ng mga online lending apps at kung saan mga ahensya ng gobyerno kayo maaring dumulog para maghain na reklamo at kung paano nyo lalabanan ng legal. At isa pa, hindi rin po ako abogado, ako po yung isang normal na mamamayan, isang ordinaryong mamamayan katulad ninyo. At hindi rin po ako nangungonsintin, huwag magbayad ng utang. Okay, ito, simulan natin. Ulitin nyo na lang sa intro kung ano yung tukoy natin na kwento rito. Kasi nakita ko lang ito sa isang Facebook page ng mga OLA victims. Ang sabi niya, pag nasa law firm na raw, mamumroblema raw kayo. At yung ginawa raw ng law firm, ay pumunta raw doon sa barangay. Dahil ayaw raw makapag-coordinate nung nangutang. Medyo hindi ko alam kung ano yung i-invento nitong kwento. Kasi nung tinignan ko yung profile niya, nakalock ang profile. Tandaan niyo, kapag ang mga nagko-comment sa mga Facebook pages, nakalock ang profile, nakadami account, o yung mga naka-private na ayaw ipakita yung kanyang mga posts, no? Medyo walang credibility sa akin yung mga yan. They were just sharing stories na out of this world yung kanilang mga kwento, no? Kasi itong mga ganito, mga nagpapanggap ng mga biktima din yan ng online lending apps. Pero sa katotohanan, malamang, at malamang sa maaaring katotohanan, ito ang mga agent din ito na tawag doon, nagpapakalat ng mga maling informasyon. Pero mo law firm, pupunta sa barangay, doon makikipag-settle. Alam naman ng mga law firm at ng mga attorney na hindi sila pwede makipag-settle ng isang loan sa barangay. Napakalino po yan. Hindi yan walang loko-lokong abogado ang makikipag-settle sa barangay. Akit na kagad dyan sa korte. Kung totoong naniningil yung mga yan, yung kanilang legal department ang gagawa ng paraan para mag-file ng case, ng civil case, small claims, di ba? Napakalino naman eh. Ito yung kwento nito, kwento mo sa pagong. Naniwala kayo sa akin, kung makikita nyo itong post na to, doon sa isang Facebook page ng mga OLA victims, ako kinuwento ko nga sa kanya, sabi ko, kwento mo sa unggoy. Kasi, unang-una sabi pa niya, no, mga ibang binanggit pa niya na
dahil hindi raw dumating doon sa barangay 3 beses, naka-receive siya ng email galing sa Regional Trial Court. Tandaan ninyo, hindi Regional Trial Court ang venue ng isang small claims. Nasa mga municipal trial court yan or either metropolitan trial court. Depende, basta sa ibang korte yan. Hindi yan regional. Kasi alam ko sa regional is mga criminal cases na. Okay? May subpoena na raw. Meron ba namang warrant o pares na itetext sa'yo? Meron bang warrant o pares na i-email sa'yo? Walang lukong-lukong mga pulis o mga mag-aasunto sa'yo na ipo-forward ka agad na meron kang subpoena. Diba? Ganyan katanga yung mga yan. Ito, nagkukwento na ito. Ang galing no? Ang lawak ng imahinasyon. Nabiruin mo, no? Tapos pumunta raw yung asawa dahil parang legit daw yung text. Ito parang pinapaniwala na tayo sa kwento niya, no? Galing Galing magkwento. Pwede ito ng scriptwriter sa Encantadia. Napakahusay ng utak. Pinutupan daw siya, parang tama. So, ang ginawa daw niya is, minesis daw niya, kailangan daw na mabayaran niya yung utang within 24 hours kasi may warrant na raw siya. Effective daw yun. So, ito yung ginawa. Ito na, may warrant siya. Anong nangyari? Nakausap po siya ng taga-Krami. Nakausap. Walang sinabing pumunta sa Krami. Napakalinaw, di ba? May nakausap siya na taga-Krami na para raw i-verify. So, sino yung tinatawagan niya? Yung number na nagbigay nung sinasabing text message na warrant, di ba? Hindi siya talaga. Never siyang nagpunta mismo sa PNP Camp Krami. Napakalinaw ng kwento Siya lang naman yung naniniwala ro sa kwento niya No? Ngayon, yung sinasabi niya na may nakausap ng taga-Krami, mga nagpapanggap yung mga loko-lokong yan. Identity theft at syempre, pagpapanggap ng mga yan. Di ba? Nagpapanggap ng mga pulis. Ayan yung sinasabi ko siya. Ngayon, itong si Tonic Bank, they are legit, they are legal because they are digital bank. Ngayon, itong sinasabi niya, maaaring ito, yung naniningil doon sa kakilala niya sinasabi niya, is malamang yan mga third party collection. Na yan ang mga talagang mas madalas manakot, mas madalas mangharas. Kasi yung mga bangko, di gagawin yun Kadalasan dyan, yung mga OLA, may mga third party collection din yung mga yan. Yan yung mga madalas manakot, yung mga third-party collection agencies. Yung mga bumibili o yung mga pinagbebentahan ng mga account na hindi na nababayaran o yung mga tinatawag na delinquent account, okay? So, kapag ganito, nakakaloko to. Sinabihan pa raw siya ng pulis na reguluhin na lang kaysa makulong. Tandaan ninyo, ulitin natin yan. Walang nakukulong sa utang. Hindi pwedeng aregluhin yan ng pulis. Hindi pwedeng sabihin ng pulis, bayaran mo na lang. Tapos, ibang usapin yun Walang pakialam. Pag sinabi ng pulis na, tara, putahan natin yan. Nangingialam ang pulis sa mga ganyan, hindi sila eligible o hindi sila pwedeng makialam sa isang utang. Korte ang magdidesisyon dyan kung paano babayaran yan o paano isisettle. Kahit yung barangay, hindi sila pwede yan. Dahil tandaan nyo, kumpanya yan, pwede na dumiretso sa korte yan. Hindi nyo kung saan padadaanin. Yan yung sinasabi ko sa inyo na ito yung mga minsan na mga loko-loko mga OLA agent nagpapanggap na biktima. Pakalat-kalat din yan sa mga OLA victims Facebook pages o Facebook groups. Di ba? Lilinawin ko yung law firm na yan, nagsasabi niyang kwento mo sa pagong para malinawan lang po kayo. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po at pakisuportahan ang aking mga social media account. Facebook, TikTok at ang YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.